Magandang umaga aking mga klase at saka sa pinakamagandang guro na si Ginang Ana Marie Alboracio. At ngayon, ang itatalubati ko ay tungkol sa sistemang pang-ekonomiya na pinamagatang pang-ekonomiya. Ang paglago ng ekonomiya, hindi lang dapat statistika ang tinitingnan sapagkat dapat natin sagutin ang mga fundamental na tanong. Para kanino ang pag-uunlad? Sino ang nakikinabang? Sino ang naagrabyado? Bakit sa kabila ng di umanong paglago ng ekonomiya nanatili pa rin ang kahirapan? At kung may paglago ng ekonomiya, marami namang imahe ng krisis na pinakaharap ng ating lipunan. Alam natin lahat ang mga manifestasyon na tinatawag na chronicong crisis o chronic crisis. Malawak na kahirapan, kawalan ng katarungan, pagpatuloy ng karahasan. Sa isang sitwasyon, ang paglago ay nagagaling sa real estate at construction. Malinaw na ang kasalukuyang pang-ekonomiya, pag-unlad ay speculative at short-term. Nag-angkla ang di umanong pag-unlad sa desisyon ng kapitalista sa usapin na nabagbang interest rate sa polisiya ng gobyerno hinggil sa pagbubuhos ng kapital para sa konstruksyon. Hindi ito ang pag-unlad na nais natin. Ang anumang paglago ay dapat nating ireresulta sa makabuluhang pagbabago sa buhay at kabuhayan ng ordinaryong mamamayan. Pagbago para sa naghahanap, kustisya para sa pinagkitaan, batayang serbisyo para sa lahat. Malinaw ang tunggalian ng mga uri noon at ngayon. May iba't ibang programa at polisiyang isinusulong ang pamalaan na sa ngalan ng uring pinagmumulan ng mga opisyal at ng ating gobyerno at malalaking lokal na negosyante. Isa lang naman ang tema ng mga polisiya at programa. Globalisasyon, pinapatingkad ang pinapalala ng mga ito ang tatlong batayang problema. Pinapanatili rin ito ang sinasabing malakolonyal at malakyudan na katangian ng ating lipunan. Nagulat ang na umaayon sila sa dayuhang interes, lalo na ang Estados Unidos dahil ito ang kanilang pangunahing taga-support. Sa ganitong konteksto natin dapat suriin ang pagbisita ni Obama. Ang ECDCA na pinaplanong isulong ng Administrasyong Aquino ay kabilang sa mahabang listahan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na nanatili pa rin sa kasalukuyan. MDT, MAA, VFA, MLSA, pagilmat, malinaw sa atin ang imperialistang tungguhin. Tandaan din natin ang pagpapaigting ng feudalismo at bureaucratang kapitalismo. Ipinasa, halimbawa, ang Foreign Investment Act noong 1991 at ang Investors Peace Act of 1993 para palakasin ang presensya ng mga dayuhan, lalo na ang mga Amerikano sa ating bayan.